Ay, pasensya na po. Patawad po. Hindi po namin alam na ang Jiangru ay inyong anak. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakawalan niyo na po kami. Napakabuti po ng inyong puso. Patawarin niyo na po kami. Pamilya ko ay mula sa ACT at pamilyang Jiang. Kilala niyo na rin po ang tatay ko. Ituring itong isang aksidente. Iproseso mo na ang mga kailangan at pipirmahan ko na. At isa pa, tungkol sa pamilyang Zhang, alisin sa listahan ang ACT. Opo, ma'am. Mahal, naging pabaya ako sa pagkakataong ito, kaya hinayaan kong apihin nila si Roro. Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi na dapat maantala ang gamutan ni Roro. May binuubuong espesyal na gamot sa ibang bansa. Kailangan kong personal na bantayan iyon. Ipinapaubaya ko muna sa iyo si Roro pansamantala. Si Roro ang ating kaisa-isang anak. Nangangako ako, aalagaan ko siyang mabuti. Basta't gumaling lamang si Roro, kahit ano ay handa kong gawin. Miss Verity, nagtagumpay po ang paggawa ng espesyal na gamot. May pag-asa ng gumaling si Roro. Pinuno ng pamilya, nitong nakaraang 3 taon, lahat ng puwersa sa ibang bansa ay napasailalim na sa inyo. Sa bagong tatag na Dihao Group, ang mga namumuno ay naghihintay sa labas para sa inyong pagdating. Gusto nilang makita kayo sa personal. Paalisin mo na silang lahat. Ngayon ang araw ng pag-iisang dibdib ng anak ko, babalik ako ng bansa upang sorpresahin siya. Pinuno ng pamilya, nagsimula na po ang live streaming ng engagement ng dalaga. Ha ha ha. Halina kayo, salubungin natin ang bida sa araw na ito. Roro. Ano? Anong nangyayari dito? Isang tanga at isang aso. Kuya Yanchen, tingnan mo sila. Hindi ba bagay na bagay sila bilang mag-asawa? Hahaha. Hindi, wag po. Mama, tulungan niyo po ako. Sige na, huwag mo nang madumihan ang mga kamay mo sa tangang iyan. Darating na ang papa mo maya-maya. Napakawalang kwentang tanga. Naglakas loob ka pang pumunta sa engagement party ko at magpanggap na panganay na binibini? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin? Wala kang modo. Ngayon padidilat ko ang mga mata mo. Sino ang babaeng iyan? Naglakas loob siyang apihin ng anak ko. Guyan Zeng, anong nangyayari sa engagement party ngayon? Bakit may nagdala ng aso at inaapi si Roro? Mahal, anong sinasabi mo? Ngayon ang engagement party ni Naruru at Yanchen. Sino naman ang mga api sa kanya? Baka dahil lang sa pagod, sa paghahanap ng gamot, kaya namamalikmata ka lang. May pag-uusapan lang kaming negosyo ni Dihao Group ng President Linsen mamaya na tayo mag-usap. Ano? Totoo man o hindi, titingnan ko mismo doon. Dapat makarating ako doon sa loob ng 1 oras. Hinto! Mayroon ka bang imbitasyon? Bawal pumasok ang walang imbitasyon. Sino ang mag-aakala na pagkalipas ng 3 taon, ang sarili nating mga tauhan ay hindi na ako nakikilala? Lintik, naglakas loob ang isang masamang babaeng tulad mo na. Ang lakas ng loob mong bastusin ang pinuno. Dapat kang parusahan. Ngayon ang engagement party ni Miss Gu. Kung magkakagulo rito, ipapatikim ko sa iyo ang bagsik ko. Sige. Ngayon, titingnan natin kung sino itong Miss Gu na ito na naglalakas loob na magdaos ng engagement sa pamilyang Jiang. Tumigil kayo. Bitawan niyo siya. Roro! Roro!
Roro, Mama, gusto ko si Mama. nandito lang si Mama. Roro, bakit ka naging ganyan? Ano ba talaga ang nangyari? Boss, nagawa nilang tratuhin ng ganito ang anak nyo. Gusto nyo po ba? Natapusin ko na ang mga taong ito ngayon din. Nasa bansa tayo, umiiral ang batas dito. Alamin muna natin ang katotohanan. Kaya ikaw pala ang nanay ng tangang ito? Hindi naging matino ang tangang ito bilang katulong sa bahay namin. At nagpanggap pa siyang anak ng mayaman. At gusto pa raw niyang magpakasal kay Kuya Yanchen, kaya pinagbigyan ko na siya. Katulong ang anak ko? At ipakakasal sa hayop na iyan? Bakit anak ba siya ng mayaman? Sabihin ko sa iyo, ako ang nag-iisang anak sa pamilyang ito. Tungkol naman sa hayop na iyan. Bagay lang ang isang tanga at aso, hindi ba? Sige. Ngayong araw, titikman mo rin kung ano ang pakiramdam ng ikasal sa isang hayop. Mga tauhan, pasok! Tingnan natin kung sinong mga has. Bahay ko ito. Sino ka ba sa akala mo? Para manggulo rito sa bahay ko? Bahay mo? Anong kinalaman ni Guyan Jeng sa inyo? Asawa ko siya? Ako ang legal niyang asawa? Dito sa ACT? Lahat ay may paggalang kung tawagin ako bilang Madam Gu. Ako at si Mama ang pinakamahal ni Papa. Kung matalino ka, isama mo ang tanga mong anak. At lumuhod kayo sa harap naming dalawa ni Mama. Baka mapakiusapan ko pa si Papa na palayasin lang kayo. Ha! Kabit at anak, sa labas lang pala ang pumalit sa amin. Hindi ko akalain na sa 3 taon kong wala, ang dami palang nilalaro ni Guyan Jeng. Ano? Anong nangyayari? Hindi ba sila ang asawa at anak ni President Gu? Bakit sinasabing kabit at anak sa labas lang sila? Ibig bang sabihin, ang tangang iyon ang totoong anak? Sino ba talaga ang totoo? Ikaw, walang hiya ka. Anong pinagsasabi mo? Gusto mo bang saktan kita? Huwag. Huwag po ninyong saktan si Mama. Roro, Xiaoshu, ayos ka lang ba? Matandang babae ka, nababaliw ka na. Si Xiaoshu ang senyorita ng mga pamilyang Gu at nagawa mo pa siyang saktan? Hamak kang babae. Sinaktan mo ako? Ma, sinaktan niya po ako. Wala kang modong babae. Ngayon, matitikman mo ang parusa ko? Iba na ito. Sobra na. Maging ako ba ay lalabanan mo? bahay ko ito. Ako ang tunay na may-ari ng tahanang ito. At ang anak ko ang nag-iisang senyorita. Parurusahan ko ang kabit at ang mapagkunwaring ito. Kailangan ko pa bang maghintay ng tamang oras? Baliw ka na yata, masamang babae. Ang anak mo ay hamak na katulong lang. Baliw siyang nangarap na siya ang anak ng mga pamilyang Gu. Ngayon pati ikaw ay nagpapanggap dito na ikaw daw si Ginang Gu. Buong pamilya niyo ay mga alipin lang. Hindi pa ba sapat ang pananaginip niyo ng gising? Tama iyan. Ang tunay na Ginang Gu ay si President Gu. Siya mismo ang nagpakilala sa amin. Paanong magiging peke iyon? Oo nga, halatang naghihirap kaya nawawala sa wisyo. Isama mo na ang anak mo, patingnan niyo na ang utak niyo. Sabi ng anak mong senyorita siya. Kaya pinarusahan ko siya hanggang sa mawala siya sa sarili. Gusto mo bang sapitin din ang nangyari sa kanya? Ano ang ibig mong sabihin? Ang nangyari sa anak ko, ikaw ba ang gumawa sa kanya noon? Siya naman ang nagpumilit na senyorita siya. At sinasabi pa niyang siya ang magiging asawa ni Kuya Yanchen. Maliit na bagay pa nga iyong ginawa ko sa kanya, na pinatulan ko ang kabaliwan niya. Huwag na kayong makipag-usap sa kanila. Nagawa mo pa akong saktan? Mga tauhan? Tapusin niyo siya? Tingnan ko lang kung sinong mga has. Mabingi ba kayo? Bakit kayo nakatayo lang dyan? Sugurin niyo na siya. Madam, pero masyadong malakas ang dating ng babaeng ito. Baka may mahalagang posisyon siya? Bakit hindi po muna ninyo tanungin kay President Gu? Bakit ko pa kailangang magtanong? Ito ang pamilyang Gu. Pag-aari ng pamilyang Gu ang lahat dito. Lalaban ba kayo sa utos ko? Gusto niyo bang sipain ko kayo sa trabaho? Sige, tawagan mo si Guyan Jeng. Itanong mo sa kanya kung ang lahat dito ay pag-aari ba ng pamilyang Gu o ng Jiang. May lakas ka ng loob na tawagin ang pangalan ng asawa ko? Asawa ko iyon. Sino ka para banggitin ang pangalan niya? Sabi ko, tawagan mo. Tatawag ako. Ngayon, maliliwanagan ka na sa katotohanan. Hello? Honey, anong problema? Boses nga ni Guyan Jeng. Honey, may baliw na babae rito, kasama ang batang baliw din, na sinasabing sila raw ang tunay mong asawa at anak. At pinalalayas pa nila kami ni Xiaoshu. Ano?
Sinong walang modo? Ang may lakas ng loob namang api sa inyo. Gusto ba nilang maparusahan? Honey, bumalik ka na agad, natatakot na po kami ng anak mo. Bumalik ka rito para protektahan kami. Huwag kang matakot. Pabalik na si Honey. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang lahat ng nang api sa inyo ay pagbabayarin ko. Gu Yanjeng, sino ang gusto mong pagbayarin? Jiang Ziwei. Boses ni Jiang Ziwei yun ah. Hindi maaari. Nasa ibang bansa pa siya at hindi pa bumabalik. Walang hiyang babae ka. Maghintay ka lang. Pupunta na ako riyan ngayon din. Sinong may lakas ng loob na sakta ng asawa at anak ko? Talagang pagbabayarin kita. May oras ka pa para magmakaawa ngayon. Kapag dumating na ang asawa ko, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng impyerno. Lumuhod ka na agad. Sampalin mo ng maigi ang sarili mo sa harap ng mama ko at humingi ka ng tawad habang nakasubsob para makiusap si mama kay papa na patawarin ka. Ano ang pamilya mo? Nag-aalaga ng kabayo. Bakit parang gustong-gusto nyo ang mga kabayo? Ikaw, Jiang Ru, ang mama mo ay naghahanap ng gulo. Siguradong pagsisihan nyo ito mamaya. Hindi ba't lagi mo siyang gustong protektahan? Ipakita mo sa mama mo ang gagawin, lumuhod ka at sampalin ang sarili mo hanggang sa masiyahan ako. Ano, payag ka ba? Tama? At kumahol ka rin na parang aso. Wag, wag. Huwag niyo pong saktan si Mama. Ruru. Roro, maging mabait ka, Ruru. Narito si Mama, huwag kang matakot. Mama, huwag kang umiyak. Mabait si Roro. Dahil mukhang gustong-gusto mong manampal? Sige, pagbibigyan kita. Anong gagawin mo? Ang mukha ko. Bakit wala kayong ginagawa? Panonoorin nyo lang ba na sakta ng binibini? Sige, sugurin nyo siya. Hulihin nyo ang babaeng iyan. Pagsisisihan niya ang pagtapak sa lugar na ito. Hindi sigurado kung sino ang magsisisi mamaya, pero sa ngayon, ang mga magsisisi ay walang iba kundi kayo, mga kasama. Palibutan nyo ang lugar na ito. Walang hiya ka at ang lakas ng loob mong hawakan kami? Kapag dumating na si Uncle Gu, hindi sasapat ang buhay mo para pagbayaran ito. Ipapakaskas ko sa papa ko ang pagmumukha mo. Pinapayuhan kita na itigil mo na ito at pakawalan mo na kami. Kundi, kapag dumating ang asawa ko, hindi mo kakayanin ang galit na ibubuhos niya. Natatakot ka na ba? Bakit hindi mo pasabihan ang lalaking ito na bitawan ako? Ikaw, may lakas ka ng loob na saktan ako? Bakit? May magagawa ka ba? Magyabang ka lang ngayon? Dahil kapag dumating ang asawa ko, tignan lang natin kung paano ka lalaban sa kanya. Tama. Ang papa ko ay makapangyarihan. At madali ka lang niyang mapapabagsak. Kung matalino ka, pakawalan mo na kami agad. Gusto kong makita kung mas matapang ba siya o mas matigas ang latigo ko. Anong gagawin mo? Ikaw na masamang babae ka. Tigil, wag! Nandito na si President Gu. Nasaan na si President Gu? Napasok na po ang sasakyan sa subdivision at malapit na po ito sa harap ng pinto. Napakagaling. Sa wakas, darating na ang papa ko. Sa sandaling dumating ang papa ko, maghintay lang kayo at pagbabayarin ko kayo. Gagawin ko sa inyong dalawa, paparusahan ko ang inyong mga katawan at itatapon kayo sa lansangan para mamalimos? Papunta na ang papa ko. Maya-maya, walang sinumang makakatulong sa inyong mag-ina. Lahat ng naririto na nambuli at nanood lang habang hinihiya ang anak ko. Wala ni isa sa inyo ang makakalabas dito nang hindi nagbabayad. Ipakikita ko sa inyo na ang kahinaan ko bilang si Jiang Ziwei ay wag nyo kailanman susubukan. Sino ang nangahas na umapi sa asawa ko? Mahal, ang masamang babaeng ito. Hindi lang niya kami sinaktan. Sinabi pa niya na siya ang asawa mo. Sinabi rin niya na sa kanya ang lahat ng ito. Totoo iyon. Patingnan mo, siniil niya kaming tatlo ng ganito. Kailangan niyo po kaming ipaghiganti. Wala akong pakialam. Gusto kong mawala na ang dalawang babaeng iyon. Sige, tahan na.
Huwag nang umiyak. Ipagtatanggol kayo ni Papa. Kahit sino pa ang humarap sa akin ngayon, wala silang magagawa. Mahal? Mahal? Bakit ka nandito? Bahay ko ito. Bakit? Bawal na ba akong umuwi? Hindi sa ganoon. Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin, dapat ay ako na ang mismong sumundo sa'yo. Habi, anong ginagawa mo? Ang walang hiyang babaeng ito. Inapi niya kami ng anak mo. Hindi mo ba siya bibigyan ng leksyon? Tama si Mommy, Dad. Bumawi ka para sa akin. Tumahimik kayong dalawa. Sabi ng asawa mo, pagmamay-ari ng Gu ang lahat ng narito. Sabihin mo sa kanya, ang lahat ng sayo at ang lahat sa lugar na ito. Sino ba talaga ang may-ari? Ano? Asawa ko. Ikaw lang ang nag-iisa kong asawa. Lahat ng nandito at lahat ng mayroon ako ay galing sa'yo. Siyempre, ang lahat ng ito ay para sa Jiang. Habi, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ang masamang babaeng ito, siya ay... Tumahimik ka. Wala kang kwentang babae. Wala kang karapatang pagsalitaan ng asawa ko. Dad, ang mami ko ang tunay mong asawa at ako ang tunay mong anak. Nabulag ka na ba ng bruhang iyan? Tigil! Sinasabi ko sa inyo, si Jiang Ziwei ang tanging tunay kong asawa. Sa kanya ang lahat ng nandito. Ang lahat ng ito ay pagmamay-ari ng Jiang. Ano? Ano? Siya. Siya nga ang tunay na Jiang Ziwei, ang dating reyna ng lungsod A, ang makapangyarihang pinuno ng pamilyang Jiang. Kung gayon, si Jiang Ru ang totoong tagapagmana. Nagbalik na nga si Pinunong Jiang. Siya nga talaga si Pinunong Jiang. Patay na tayo, tapos na tayong lahat. Mahal. Hindi ka nararapat na tawagin ang pinuno ng ganyan. Ziwei, patawad. Hindi ko alam na ang lahat ng ito ay ginawa nila ng palihim sa akin. Wala talaga akong alam sa nangyayari. Pwede mo ba akong patawarin? Ang ibig mo bang sabihin ay wala kang kinalaman dito? Tama po. Tama. Baka na itong lahat ng masamang babaeng ito. Siya ang nagpanggap gamit ang iyong pagkakakilanlan at inapi pa niya ang ating anak. Gu Yanzheng, wala kang utang na loob. Noong nangangako ka pa sa akin ng wagas na pag-ibig, hindi ganyan ang mga sinasabi mo. Sabi ko tumahimik ka. Walang hiya ka. At ikaw din. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang saktan si Jiang Ru? Parurusahan kita. Kuya Yanchen, iligtas niyo po ako. Tita Ziwei, alam ko na ang pagkakamali ko. Mahal pa rin naman ako ni Roru. Hayaan mong manatili ako sa tabi niya. Nangangako ako, naaalagaan ko siya habang buhay. Sa loob ng 3 taon, lahat ng hirap na dinanas ni Ruru, ipaparanas ko sa inyong 400 ulit, mga tauhan. Sa nakaraang 3 taon, lahat ng pasakit na naranasan ni Ruru ay pagbabayarin ninyong 400 ulit. Halina kayo rito. Wag. Asawa ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko na ito uulitin muli. Pagsisilbihan kita ng maigi at aalagaan kong mabuti ang ating anak. Ginoong President Gu, ako po si Linsan. Binabati kita, ikaw na ang itinalagang katuwang ng Dihao Group. Ako na ang katuwang ng Dihao Group. Ako na ang itinalagang katuwang ng Dihao Group. Yan ba ang dambuhalang kumpanya, ang Dihao Group? Ang namumuno ng Dihao Group na si Madam Verity ay kahit ang pinuno ng bansa ay kailangang magbigay galang sa kanya, mukhang nakahanap na ng malakas na kakampi ang Gu Yanzheng. Mukhang makakatapat ng matindi ang pinuno ng pamilyang Jiang. Kahit pa si Jiang Ziwei ang pinuno ng pamilyang Jiang, ano ngayon? Dahil nasa panig na natin ang ginoong Linsen ng Dihao Group, ang maliit na Jiang Group ay balewala na sa amin kahit magkaroon pa sila ng 10 katulad nito. Jiang Ziwei, napakasama mong babae. Ngayong araw, panahon na para sa ating huling pagtutuos. Jiang Ziwei, tandaan mo to. Importante na akong panauhin ni Mr. Lin.
Siguradong tapos ka na ngayon. Hindi ko akalain na ang pagkakataon sa pagtutulungan na espesyal kong inayos para kay Gu Yanjeng ay siyang gagamitin niya para ipagkanulo ako. Ang munting Jiang Group na iyan, wala man lang karapatang lumapit sa gwardya ng Dihao Group? Ang founder ng Dihao Group ay kilala bilang prinsesa ng mundo ng negosyo na si Miss Verity. Kapag nagamit na ni Papa si Mr. Lin para makilala ang prinsesa, ang tapusin ng tulad mong masamang babae ay magiging napakadali na lang. Tama yan. Pagdating ng oras na iyon, kasama ang kulang-kulang na si Jiang Ru, mamamalimos na lang kayo sa kalsada. Matandang babae ka. Lumuhod ka agad. Sa harap ng lahat, humingi ka ng tawad kay Xiaoshu. Ulitin mo ang sinabi mo. Ngayon, sino ang kailangang lumuhod at humingi ng tawad? Pa, iligtas mo si Kuya Yanchen. Siya ang mapapangasawa ko at magiging manugang niyo. Jiang Ziwei, gusto mo na bang mawala? Pakawalan mo na siya. Nakalimutan ko nga palang itanong. Ang mapapangasawa ni Ruru, paano napunta sa kanya? Hindi pa ba halata? Paano naging asawa ko ang asawa mo? Ang mapapangasawa ng kulang-kulang na iyon? Siyempre ay magiging, paano napunta kay Xiaoshu? Gu Yanzeng, nang ikinasal tayo, pinaalalahanan na kita, sa sandaling magtaksil ka, hindi ka lang mawawalan ng lahat, parurusahan din kita gamit ang sarili kong mga kamay. Huwag mo akong takutin. Ngayong back-ear ko na si Mr. Lin, subukan mo lang akong galawin. Magsitigil kayong lahat. Sino ito? Mukhang pamilyar siya. Ako ang assistant ni Miss Verity. Kayo po pala si kagalang-galang na espesyal na katulong. Paumanhin po kung hindi namin kayo nasalubong agad. Dinidisiplina lang namin ang masamang babaeng ito. Paumanhin po sa gulo. Sinisigurado ko na bago dumating si Mr. Lin. Ang lakas ng loob mo. Ano naman si Lin Sen para pagmalakihan mo? Ang nasa harap nyo ay ang founder ng Dihao Group na kilala bilang prinsesa sa mundo ng negosyo na si Verity. Ha 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 ha. Siya si Verity? Haha, gusto niyo ba akong mapatawan ng sobra? Miss Verity, 3 taon ang nakalipas sa ibang bansa, itinalaga niya ang Dihao Group. Kahit alin sa kanyang mga tagumpay, ay sapat na para hangaan mo habang buhay. Ano? Dahil nasa abroad si Jiang Ziwei ng 3 taon, siya na si Verity? Huwag mong isiping sa pagpapapasok mo ng kung sinong mukhang kagalang-galang ay makakagawa ka na ng huwad na ebidensya. Tama. Sa tingin ko, itong assistant mo ay peke rin. Siguradong hindi mo man lang alam kung ano ang itsura ng pintuan ng Emperor Palace tapos ay mangangahas kang magtestigo para kay Jiang Ziwei. Kalokohan. Alam ko na, mahal, yung hangal na si Jiang Ru ay siguradong nagmana sa nanay niya. Hindi pa gabi ay nananaginip na nang gising. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sa panahon ngayon ay may nangangahas pang magpanggap bilang prinsesa ng Emperor Palace. Maingay! Patahimikin siya. Yanchen, kumusta ka? Tao, dalhin dito. Ang matandang babaeng si Jiang Ziwei ay hulihin niyo para sa akin. Ipadala sila sa ospital ng mga may sakit sa isip. Hayaang ang mag-inang walang hiya na iyan ay magdusa doon habang buhay. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng paliwanag kay Miss Verity. Sugurin silang lahat. Teka lang. Masamang babae, sinaktan mo ako. Sisirain ko ang mukha mo ngayon para malaman mo na akong si Gu Yunshu ay hindi basta-basta. Ang mukha ko. Sobrang sakit ng mukha ko, napakasakit. Xiaoshu, anak ko, Gu Yanjeng, ano pang hinihintay mo? Sinira niya ang mukha ni Xiaoshu, pagbayarin siya. Jiang Ziwei, nangahas kang saktan ang paborito kong anak. Ngayong araw, siguradong tapos ka na. Walang sinumang makakapaglitas sa iyo. Mga tauhan, lusubin niyo siya. Wala ba kayong pakinabang? Hindi niyo ba ako narinig? Sige na. Gu Yanzeng, ang lahat dito ay pag-aari ng mga Jiang at ako ang tagapamahala ng pamilyang Jiang. Sabihin mo, kanino sila dapat makinig? Maligayang pagbabalik, pinuno ng pamilya. Ikaw, kayong mga walang utang na loob. Isa akong importanteng panauhin ng Mr. Lin. Kapag kinalaban niyo ako, ang bawat isa sa inyo ay magdurusa sa huli. Kung gayon, subukan mo. Tingnan natin kung ang Mr. Lin mo ay mangangahas na sabihin iyan sa harap ko. Sige, tatawagan ko ang Mr. Lin ngayon din. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalala ang magiging pagsisisi mo. Mr. Lin,
May isang baliw na nagpapanggap na eldest princess. Sino ang may ganyang kalakas na loob? Ang aming pinuno ng pamilya ay tapat sa kanyang salita at galit kami sa mga peke. Huwag niyo siyang hahayaang makawala. Linsen, kung alam mo pa kung sino ang amo mo, pumunta ka na dito ngayon din. Eldest princess? Baliw na babae. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang bastusin si Mr. Lin at magsalita ng ganyan sa kanya? Mr. Lin, siguradong ginalit siya ng masamang babaeng ito. Mahal, anong gagawin natin? Paano kung kanselahin ni Mr. Lin ang ating pagtutulungan? Ngayong nangyari na ito, kailangan na nating paalisin ang babaeng ito para mawala ang galit ni Mr. Lin. Kung hindi, madadamay tayong lahat ng dahil sa kanya. Boses iyon ang amo namin Hindi pwede ito. Siguradong may masamang nangyayari. Lahat kayo, makinig. Sumunod kayo sa akin sa engagement party ni Binibini? Opo. Naglakas loob kang hiyain si Mr. Lin ng harapan. Jiang Jiwei, wala ka na ba talagang takot? Mahal, baka papunta na dito si Mr. Lin. Bago pa siya dumating, parusahan na natin si Jiang Jiwei at isama ang hangal na si Jiang Ru para lumuhod at humingi ng tawad kay Mr. Lin. Gusto kong sirain ang mga mukha nila. Tama, siguradong bibigyan kayo ng papuri ni Mr. Lin dahil sa mabilis ninyong pagdedesisyon. Pagkatapos niyan, mas tutulungan na niya tayo. Ha 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 ha. Jiang Ziwei, tapos ka na. Ako mismo ang tatapos sa iyo ngayon. Hinto. Mr. Lin, sa wakas ay dumating ka rin. May sasabihin ako sa inyo. Ang walang hiyang babaeng ito ay naglakas loob na magpanggap bilang prinsesa. Parurusahan ko na sana siya. Tama, sinubukan niyang lokohin si Dihaw Group. Masyado siyang mapangahas. Anong sinasabi niyo? Inaakala nilang nagpapanggap lang ako bilang prinsesa ng Dihaw at nagpaplano sila na saktan ako ng husto. Talagang kalokohan ito. Nakakatawa nga, napakalakas ng loob ng babaeng ito. Nagpanggap siyang si Ginang Verity. Mr. Lin, wag po kayong mag-alala dahil narito ang papa ko. Tiyak na mabibigyan niya kayo ng kasiya siyang resulta. Tama. Sisiguraduhin kong magsisisi siya sa bawat salitang binitawan niya ngayong araw. Mga baliw na kayo. Sino siya? Siya ay isang mapangahas na, kamak na babae. Alam ko po, Mr. Lin, alam kong galit na galit po kayo, pero huminahon po muna kayo. Pagkatapos naming tapusin ang 2 taong ito, maghahanda po kami ng piging para humingi ng paumanhin sa inyo. Sige, sabihin mo nga sa akin, sa harap mismo ni Linsen, paano mo ako tatapusin? Nagagawa mo pang sumagot? Mr. Lin, ako na ang magpaparusa sa kanya para sa inyo. Ikaw ang naglalakas loob dito. Mr. Lin, totoong naging mapusok ang aking manugang. Bata lang po siya at hindi pa alam ang ginagawa, patawarin niyo po sana siya. Walang lugar dito ang mga mas bata para magsalita. Umalis ka na. Mr. Lin, wala siyang galang. Tinitiyak ko po na parurusahan ko siya ng matindi mamaya. Parurusahan mamaya? Bakit hindi mo na lang gawin ngayon? Manahimik ka. Sino ka ba? Sa akala mo, sa tingin mo ba ay may karapatan kang magsalita rito? Simulan na. Dahil wala siyang kontrol sa sinasabi niya, mas mabuti pang huwag na siyang makapagsalita kailanman. Mr. Lin, alam kong hindi niyo pinapalampas ang anumang mali. Naglakas loob si Jiang Ziwei na magpanggap bilang si eldest princess. Ako na mismo ang magpaparusa sa kanya para sa inyo. Mr. Lin, bakit mo ako sinaktan? Napakabulag mo. Tingnan mong mabuti kung sino siya. Si Linsen po, nagbibigay-pugay kay eldest princess. Linsen, nagpupugay po sa mahal na prinsesa. Paanong nangyari ito? Hindi maaari. Paano siyang naging mahal na prinsesa? Ato? Siguradong may pagkakamali rito? Tama. Ang ina ng tangang ito, paanong magiging mahal na prinsesa? Hindi maaari. Dakpin silang lahat.
Naglakas loob kayong bastusin ang mahal na prinsesa? Siguradong pagbabayarin ko kayo ngayong araw. Ziwei, nagkamali ako. Alang-alang sa pagiging tunay na ama ni Ruru. Palayain mo na ako. Ako, nawala lang din ako sa wisyo. Ang babaeng ito ang nangsulsul sa akin. Gu Yanjeng, wala kang utang na loob. Ikaw ang nag-utos sa akin noon na magpanggap bilang si Mrs. Gu. Tapos ngayon, isisisi mo lahat sa akin. Tigil, kung hindi mo ako tinukso noon, papatol ba ako sa iyo? Ngayon, isama mo ang anak mong sa labas at maglayas kayo. Papa, bakit niyo po nasasabi iyan sa akin? Mula pagkabata, hindi ba't ako ang pinakapaborito niyo? Si Jiang Ru, ang anak ko. Anong karapatan mo? Anak ka lang sa labas. Umalis ka sa harap ko. Yanchen, ayaw na sa akin ni Papa. Huwag mo rin akong iiwan. Kung hindi dahil sa sinabi mong ikaw ang tunay na tagapagmana at peke lang si Xiaoro, hindi ko gagawin ang mga bagay na ito. Kasalanan mo ang lahat. Napakamaingay nyo. Iposa silang lahat at ilayo. Huwag. Ayoko. Ayokong makulong. Tita Ziwei, patawarin mo ako. Alam ko nang nagkamali ako. Mahal, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alang-alang sa pagiging tatay ko kay Ruru. Hindi pwedeng mawala ng ama ang bata. Hindi dahil alam mong nagkamali ka, kundi dahil alam mong tapos ka na. Noong sinasaktan mo si Roro, naisip mo bang ama ka niya? Layas. Iligpit yan. Ruru. Kumusta ang anak ko? Yang mistress, dahil sa matagal na panahon niyang pagsasama sa mga hayop, masyado pong natroma ang kanyang pag-iisip, sa ngayon ay hindi agad maibabalik ang dati niyang wisyo. Mga hayop sila. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Ligtas na po sa ngayon si Young Mistress, gagawa kami ng pinakamahusay na plano para sa kanyang paggaling. Basta't hindi na muling mabibigla ang kanyang damdamin, ay may malaking pag-asa pa siyang bumalik sa dati. Naintindihan ko. Maaari ka nang lumabas. Opo. Ruru. Mula ngayon ay wala nang mang-aapi sa iyo. Laging sasamahan ka ni Mama. Wenruan. Sino ka? Tita Jiang. Ako po ang mahirap na estudyante na pinag-aaral nyo. Si Wenruan po. Pinakain at binihisan kita ng maraming taon. Ikaw na walang silbing bata. Ayaw mong mag-asawa pero gusto mong mag-aral? Gusto mo bang parusahan kita ng husto ngayon? At ibenta ka sa kung saan? Ang mga babae habang buhay, hindi ba't para lang mag-asawa at magkaanak? Anong silbi ng pag-aaral ng husto? Umuwi ka na kasama si nanay. Ayaw kong magpakasal sa matandang pilay na iyon. Bitawan niyo ako. Kung hindi ka mag-aasawa, kanino ako kukuha ng pera? Kapag nagtangka ka pang tumakas, talagang tatapusin ko ang pasensya ko sa iyo. Tigil. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako. Gusto ko pang mag-aral. Ayaw ko pong bumalik para ipakasal lang. Pera ang gusto niyo, di ba? Ibibigay ko. Pagkatapos nito, huwag niyo na siyang lalapitan. Gaano kaya kalaki ang halaga ng singsing na may malaking diamanteng ito? Yaman na tayo, yaman na tayo. Sige, sige, sige. Pangako, hindi na namin siya guguluhin pa. Ha ha ha. Tita, napakabait niyo pong tao. Nagmamakaawa po ako, isama niyo na ako. Pagbubutihan ko po ang aking pag-aaral para makaganti sa kabutihan niyo. Sige. Mula ngayon, ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti para mapatunayan mo ang sarili mo. Ikaw pala yan, Xiaoruan. Kumusta na ang pag-aaral mo? Tita Jiang, malapit na po akong magtapos. Pero kailangan ko pa po ng pandagdag sa aking scholarship. Madali lang yan. Papasuyo ko agad sa assistant ko na padalhan ka.
Tita Jiang, may isa pa sana akong sasabihin. Pagkatapos kong magtapos, gusto ko po sanang mag-intern sa kumpanya nyo. Kung maaari po sana. Siyempre, bakit naman hindi? Pumunta ka lang doon. Ha ha ha. Pero natatakot po ako dahil wala akong katayuan o koneksyon. Baka maliitin lang ako sa trabaho. Maaari nyo po bang sabihin sa iba na ako ang inyong anak-anakan? Pwede naman, pero kailangan muna nating makuha ang pahintulot ng anak ko. Ganito na lang, marami pa akong kailangang asikasuhin. Simulan mo na ngayong maging ate, pumunta ka sa ospital at sunduin mo ang iyong kapatid. Talaga po? Pero hindi ko po alam ang hitsura ng kapatid ko. Sa likod ng kanyang tenga, mayroon siyang balat na hugis talulot gaya ng sa akin. Ibibigay ko sa kanya ang aking gintong phoenix na hairspin mamaya. Nakita mo na iyon. Madali mo siyang makikilala. Opo, Mama. Mama. Ah, Roro, gising ka na pala. Magkakaroon ka na ng ate, masaya ka ba? Tingnan mo, ito ang para kay ate, hawakan mong mabuti. Mamaya, si ate, agad na makikilala si Roro. Susunduin ni ate si Roro. Makikipaglaro si ate kay Roro. Mahal, kumusta? Nagtagumpay ka ba? Siyempre naman. Si Jiang Ziwei ay ang tanyag na panganay na prinsesa. Kapag formal na niya akong kinilala bilang anak, sa akin na mapupunta ang lahat ng ari-arian ni pamilyang Jiang balang araw. At bibilhan ka na ni Mami ng maraming karne araw-araw. Ayos ba yon, anak? Bakit ba ang bastos mo? Naglalakad ka ng aso ng walang tali. Paano kung makakagat iyan ng bata? Bakit naman mangangagat ang anak ko? Tsaka ano naman kung makakagat? Bakit may mawawala ba? Bakit ka sumisigaw? Ikaw! Anong ikaw? Alam mo ba na ako si Dihao Group, ang anak ng prinsesa? Kapag hindi ka pa tumahimik, ipapahiya ko kayo sa nanay ko. Hayaan mo na. Paalis na tayo, huwag mo nang pansinin ang mga hampas lupang yan. Mas mahalaga ang pagsundo kay nakababatang kapatid mula sa ospital. Swerte mo ngayon, tara na. Ate. Susunduin na ni ate si Roro. Huwag, ayoko. Lumayo kayo. Ayos ka lang ba, anak? Patingin si Mama kung saan ka nasaktan. Huwag. Huwag kayong lalapit. Ang aso. Takot ako. Takot si Roro. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko. Ate. Sino ang tinatawag mong ate? Ikaw na baliw ka. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Anong klaseng asal yan? Tingin mo ba karapat-dapat kang maging kamag-anak ko? Anong nangyayari rito? Mahal, ang baliw na ito. Sinipa ang anak natin. At tinawag pa akong ate. Nakakasuka siya. Paano ako nagkaroon ng kapatid na baliw na katulad niya? Walang hiya. Baliw ka. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Pagtuturuan kita ng leksyon ngayong araw. Ang pagpapalakad ng aso ng walang tali ay parang aso na rin ang naglalakad sa aso. Ikaw ang dapat magbayad at humingi ng paumanhin. Ano bang pakialam mo? Alam mo ba na ang anak ko ay may mataas na uri ng dugo? Ang buhay niya ay mas mahalaga pa kaysa sa inyong dalawa kung pagsasamahin. Tama. Subukan niyo pang makialam. Pati ikaw ay parurusahan ko. Ate. Ako si Roro. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Ang damit ko. Ito ang isusuot ko para makipagkita sa kapatid ko. Pupunasan ni Roro si ate. Umalis ka sa harap ko. Lumayo ka. Napakarumi mo. Ikaw na baliw ka. Balak mo pang lumaban? Tatantanan na kita. Ang perdible. Ang perdible. Nay. Sa nanay ko ito. Honey, ibigay mo sa akin ang perdibleng iyon. Gusto ko itong tignang mabuti.
Baliw ka, bitawan mo na yan. Ayoko. Walang hiya ka, lokong baliw. Bakit bigla akong nakaramdam ng kaba? May nangyari kaya kay Roro? Hello Ninang, kararating ko lang sa ospital. Xiaoruan, nasundo mo na ba ang kapatid ko? Kinakabahan ako. May nangyari ba sa inyo? Ninang, masusundo ko na ang kapatid mo anumang sandali. Bakit naman may mangyayaring masama? Huwag kang mag-alala. Ang perdibleng suot ng kapatid ko ay madaling makilala. Isa itong gintong perdibleng may disenyo ng phoenix. Nakita mo ba iyon? Anong problema? Wala naman. Wala naman. Ninang, huwag kang mag-alala. Siguradong sa lalong madaling panahon ay maiuuwi ko na ang kapatid ko. Mabuti kung ganoon. May kailangan pa akong asikasuhin, ipagkakatiwala ko na muna sa iyo si Roro. Talaga bang ang isang kulang-kulang na gaya niya ay tunay na anak ni Jiang Ziwei? Paano mangyayari iyon? Ang anak ni Eldest Princess ng Dihao Group hindi maaaring maging isang kulang-kulang. Siguradong ang kulang-kulang na ito ay malikot ang kamay at ninakaw lang niya ang pag-aari ni Young Mistress. Hindi. Hindi iyon totoo. Roro? Kumpleto na ang ebidensya? Matigas pa rin ang ulo mo? Ang hairpin na ito ay nakuha ni Ninang sa Sotheby's sa halagang 30 milyong dolyar. Isa itong mamahaling antique. Hindi mo kinuha. May sarili ba itong paa para kusang mapunta sa ulo mo? Jiaopeng, hawakan niyo siya. Magsalita ka. Aling kamay ang ginamit mo para nakawin ang hairpin? Dapat kang parusahan para rito. Ayaw mo talagang umamin ano? Pwes, pagbabayarin kita. Sandali, siguradong may nangyaring masama kay Roro. Sheng Qian. Ihanda mo ang sasakyan. Punta na tayo sa ospital agad. Xiaoruan, paano magkakaroon ng tangang ito ng litrato kasama ni Dihao na mahal na prinsesa? Ate, hindi. Huwag kang magalit. Tumahimik ka. Hindi halata. Ang tangang ito na mukhang inosente at tulala, pero napakasama pala ng balak. Tinawag pa ako ng tangang ito na ate kanina. Siguradong gusto niyang magpanggap sa harap ni Ninang bilang kapatid ko para kaawaan din siya at ampunin. Pwe, napakasama ng ugali ng tangang ito. Hinding-hindi ko papayagan na may ibang tao rito sa mundo na gagaya sa landas ko. Walang hiyang bata. Ang lakas ng loob mong agawin ang posisyon ko. Ngayon, sisiguraduhin kong matatapos na ang araw mo. Young Mistress. Mabuti na lang at hindi si Young Mistress. Matanda ka, kung ano-ano na naman ang sinasabi mo riyan. Sa gitna ng tirik na araw, nagawa mong itulak ang isang buhay na tao sa harap ng sasakyan ko. Wala ka na bang pakialam sa buhay ng iba? Ang ingay mo. Kahit wala na ang hangal na ito, makakatipid pa ang gobyerno sa pagkain. Bakit ka ba nagagalit? Talagang wala kang katwiran. Ipapahuli kita sa mga pulis. Hindi pa naman siya nawawala, di ba? Bakit mo kailangang mag-report sa pulis? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang direktor ng ospital na ito. Tinitiyak ko sa iyo, sa kulungan ng tuloy mo. Paano kung sabihin kong anak ako ng Dihao Group na si Chang Gongzu? Gawin mo ba akong tanga? Nakita ko na si Young Mistress at malayong malayo iyon sa itsura mo. Ha? Paano kung sabihin kong anak-anakan ako ni Chang Gongzu? Kailan pa nagkaroon ng anak-anakan ang pinuno ng pamilya? Tingnan mo ito. Ito ang regalong ibinigay sa akin ng godmother ko. Maaaring hindi mo ako kilala, pero siguradong kilala mo ang palatandaang ito. Tunay ngang simbolo ito ng pinuno ng pamilya. Ngayon, gusto mo pa bang mag-report sa pulis? Nako, Young Mistress,
Hindi ko po gagawin iyon. Ano man ang gusto ninyong gawin sa hangal na ito, iutos niyo lang po sa akin. Dalhin niyo siya sa labas ng bayan at iwanan niyo na lang kahit saan. Ay, ang balat na ito. Paano nangyari ito? Ang baliw na ito ay talagang may birthmark na sinasabi ng aking ninang. Siya kaya talaga ang nakababata kong kapatid. Kung siya nga ang tunay kong kapatid at nalaman ito ni Ninang, ay siguradong malalagot ako sa kanya. Ano ang dapat ikatakot? Ang babaeng ito, nagawa pang nakawi ng hairpin at pati na ang litrato, siguradong pinatato lang din ang birthmark na yan. Ganoon ba? Kaya bang kopyahin ng tattoo ang isang birthmark? Siyempre, marami na akong nakitang mga ganyang tattoo. Siguradong sinadya ng baliw na iyan na magpatattoo ng maaga para lang makapanloko. Kung hindi ka naniniwala, patingnan mo sa matandang ito. Ano? Pinatattoo lang ba iyan? Paano yan malalaman? Pero bilang siya ang ampon ng amo, hindi ko siya pwedeng kalabanin. Kailangan kong sumunod sa kanya. Peke po ang birthmark na ito. Nakuha mo pa akong lokohin ha, pati birthmark pineke mo rin. Determinado ka talagang mapalapit sa ninang ko, ano? Sisirain ko ang tattoo mo. Titingnan ko kung paano ka pa magpapaawa sa ninang ko. Ano ang ginagawa nyo? Young mistress. Young mistress. Young mistress. Ano? Siya si young mistress. Lang hiya kang doktor ka, nasira na ba ang ulo mo sa paggagamot? Ang taong ito, paanong mangyayari na siya ang Dihaw Group na si Young Mistress? Wala kang karapatang insultuhin si young mistress. Nagkaganito siya dahil sa matinding trauma na naranasan niya, kaya siya nagkakaganito ngayon. At bakit naman ako maniniwala sa iyo? Sige nga, ano bang ibinigay sa iyo ng hangal na ito? Para ipagtanggol mo siya ng ganyan? Alam ko kung anong nangyayari. Ang Dr. Kin na ito ay tauhan ng bisedekano at may hidwaan kami pagdating sa posisyon. Siguradong sinasadya niyang bigyan ako ng problema sa pagpapakilala sa taong yan bilang si Young Mistress. Hindi po totoo yan. Siya talaga si young mistress. Dekano, pakitingnan niyo po ng mabuti ang mukha niya. Hindi na kailangan. Kamukha ng pinuno si Young Mistress. Napakaganda niya. Kaya paano magiging siya itong pangit na hawak mo? Ikaw lang naman ang nagpapahalaga sa kanya. Baka naman, may kinalaman ka sa hangal na ito. Kung hindi, bakit mo siya pinoprotektahan ng husto? Maaari nga. May mga taong kakaibang gusto, ayos sa normal na tao, at mahilig sa mga tulad niya. Nangahas ang hangal na ito na magpanggap na kapatid ko. Ngayong araw na ito, ipakikita ko sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Ilayo niyo siya sa kanya. Anong gagawin mo? Gusto kong wasakin ang kanyang balat kayo, pati na ang birthmark niyang ginagamit sa panloloko. Sisirain ko yan. Hindi! Young mistress, gising na po kayo. Tingnan natin kung makikipag-agawan ka pa sa akin. Hindi ba sabi na agad nating masusundo si Ruru para makauwi? Bakit nagtatagal pa kayo rito? Xiaoruan, nasaan ang kapatid mo? Ninang, hindi ba at naging busy kayo? Bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Natatakot ako na baka may mangyaring masama kay Ruru, kaya pumunta ako para tignan. Maayos naman po ang kapatid ko sa ospital. Anong masamang mangyayari sa kaniya? Sa halip, may isang tanga na nanggugulo sa akin kanina, kaya hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na sunduin ang kapatid ko. Punong tagapangalaga. Anong nangyayari rito? Ninang, may hindi po kayo nalalaman. Ang doktor na ito ay isang bastos. Hindi ko na matagalang tignan. Kaya pinaturuan ko siya ng leksyon sa boyfriend ko. Xiaoruan, hindi ba at isa kang mahirap na estudyante? Bakit nakasuot ka ng napakamahal at branded na damit? Bigay lang po ito ng kaibigan ko. Inisip ko po kasi na bibisitahin ko ang kapatid ko ngayon, kaya nagbihis ako ng medyo maayos. Mabuti naman kung ganoon.
Bagaman ang lahat ng pangangailangan mo ay kaya kong ibigay, sana ay matutunan mo pa ring maging matipid. Tama po ang sinabi niyo, Ninang. Naiintindihan na po ni Xiaoruan. Dahil mukhang may inaasikaso ka pa rito, mauna na akong pumasok para sunduin si Roro. Sige po, hihintayin ko kayo rito sa labas. Nay. Mama. Bakit parang narinig ko ang boses ni Roro? Ninang, siguradong miss niyo lang po ang anak niyo. Nagpapahinga po siya ng maayos sa ospital, kaya paano naman siya lalabas doon? Ano po kaya, kung samahan ko po kayong sunduin siya at iwan na muna ang mga gawain dito sa boyfriend ko? Wag na. Tapusin mo na lang ang mga kailangan mong gawin. Ako na ang susundo sa anak ko. Ninang, napakamapagmahal niyo po talagang ina. Kahit napaka-busy niyo sa trabaho, nagawa niyo pa ring pumunta rito para sunduin siya. Si Roro lang ang kaisa-isa kong anak. Sino pa ba ang mamahalin ko kundi siya? Nandito pa naman po ako. Ninang, maraming taon niyo po akong tinulungan. Kaya sa puso ko, itinituring ko na po kayo na parang tunay kong ina. Kung maaari sana, gusto ko po kayong tawaging nanay. Alam ko na mabait kang bata, pero hindi pa naman tayo opisyal na magkamag-anak. Pag-usapan na lang natin iyan pagkasundo sa anak ko. Papasok muna ako sa loob. Sige po. Baliw ka. Nagawa mo pa akong kagatin. Ibigay mo sa akin ang hair clip ni Ninang. Ayaw mong ibigay, ha? Young mistress, hayaan mo na siya. Wala na siyang lakas at malapit na mawala. Hair clip lang yan. Hindi naman pinapahalagahan ng pamilya ang mga material na bagay na iyan. Huwag mo nang patulan ng isang baliw. Swerte mo dahil hinayaan kita. Tayo na. Swerte mo, ikaw na hangal. Aalis na tayo. Young mistress. Young mistress. Young mistress. Lumaban ka, young mistress. Huwag mong hayaang may mangyari sa iyong masama. Young mistress, huwag kang matutulog dahil kapag nakatulog ka, baka hindi ka na magising muli. Basta't lumaban ka lang, tiyak na tatawagin ko ang nanay mo. Kailangan mong lumaban? Ma. Roro. Nasaan ang tao? Young mistress, pakiusap. Huwag kang matutulog. Darating na ang mama mo. Huwag kang pipikit. Roro. Dr. Kin, pinuno ng pamilya. Hindi gaanong maganda ang sitwasyon ni young mistress. Puno siya ng mga sugat sa buong katawan. Ang pinakamalubha ay ang pinsala sa kanyang kamay, sa kanyang ulo, at sa likod ng kanyang tenga. Pero, nagpapakita ng maayos na senyales ang kanyang brainwaves. Ang ibig mo bang sabihin, makakabawi na ba si Roro sa normal? Mahirap pang sabihin. Kung kailang gigising si young mistress, sa langit na lang natin ipauubaya. Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa nito sa iyo, sisiguraduhin kong wala na silang babalikan pa at pagbabayarin ko sila ng lubusan. Hoy, mangmang na ito. May gana ka pang pumunta sa engagement party ko at magpanggap na ikaw si young mistress. Bakit hindi mo muna tignan ang sarili mo sa salamin? Tingnan mo kung ano ang itsura mo. Ngayon, gigisingin kita sa katotohanan. Huwag. Huwag. Huwag saktan si Mama. Roro? Gunggong ka, bitawan mo na ako. Ayoko. Roro, gising ka na sa wakas. Ma. Ayos na ang lahat, huwag kang mag-alala. Nandito si Mama? Hindi nahahayaang may mang-api pa sa iyo. Mama, patawarin niyo po ako, pinag-alala ko kayo ng husto.
Roro, ikaw, mabuti ka na. Salamat sa Diyos. Ang saya-saya ko. Mabuti na ang anak ko. Roro, kung alam ko lang na may mangyayari sa iyong ganito, sana ay hindi ko na inutusan si Ateng na sunduin ka sa ospital. Mukhang hindi pa alam ni Mama na ang taong iyon ang babaeng gusto niyang maging ampun na anak. Mama, nasaan si Ateng? Pinapunta ko siya para asikasuhin ang party para sa pagbabalik mo. Kapag nagsimula na ang selebrasyon, ipakikilala ko na kayo sa isa't isa bilang magkapatid. Hindi ko pa naman siya personal na nakikilala. Hindi ko alam kung anong uri ng tao ang Ateng na ito. Huwag kang mag-alala. Si Shoruan ay isang mahirap na estudyante na matagal ko nang sinusuportahan. Lumaki siyang matiyaga, sa hirap, napakamabait at napakalambot ng puso niya. Siguradong magugustuhan mo siya. Mabait at malambot ang puso. Pagkukunwari lang iyan para mapalapit kay pamilyang Jiang. Lahat ng iyan ay pabalat bunga lamang. Dahil pangarap niyang maging ampun na anak ng nanay ko, sisiguraduhin kong mismo akong sisira sa pangarap na iyan. Anong nangyari, Roro? Pasensya na po, Mama. Matagal po akong nawala sa sariling huwisyo, kaya pinag-alala ko kayo ng husto. Mabait kong anak? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin higit sa anuman. Paano namang hindi kita pag-aalalahanin? Pasensya na po. Hindi ko po nagawang protektahan ang paborito ninyong hairpin. Anak, basta't ligtas ka, ayos lang ang lahat para kay Mama. Ang mga gamit ay walang binatbat sa halaga ng tao. Kapag nalaman ko kung sino ang nanakit sa iyo, sisiguraduhin kong hindi ko siya palalagpasin. Ma, alam ko kung sino siya. Pero plano ko pong ako na mismo ang lulutas nito. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po ako ang dating api-apihang isang baliw. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Sige, naniniwala ako sa iyo. Sa wakas ay ganap ng lumaki ang anak ko. Para sa salusalo ng iyong pagbabalik, nagpagawa ako ng isang set ng alahas na brilyante para sa iyo. Gusto kong ang anak ko ang maging pinaka-espesyal, ang pinaka-nagniningning na donya sa gabing iyon. Plano rin kitang gawing tagapamahala ng buong Dihaw Group kasama na rin ang Jiang Group. Ma. Huwag kang mahiya. Bahagi ito ng iyong magiging tungkulin. Gusto ko pa rin pong suotin ang inyong hairpin sa gabi ng pagdiriwang. Ipapadala ko na po agad ito sa pagawaan para maayos. Sige, basta gusto mo, pagbibigyan kita. Sobrang liit nito. Ang sagwa tignan, paano ito magbabagay sa akin na isa sa mga pinuno at may mataas na katayuan? Young mistress, heto po, gusto niyo po ba ito? Sobrang bigat naman. Kapag isinuot ko ito, iisipin ng mga tao na basta mayaman lang ako na walang panlasa. Humanap ka ng iba. Opo, maghahanap na po ako agad. Maayos na ang hairpin ng customer. Dalhin na sa VIP room. Sige po, masusunod. Hairpin na Golden Phoenix. Miss Jiang, tapos na pong ayusin ang inyong pangkabit sa buhok. Iwan mo na lang dyan. Alam ko na ikaw ang hangal na iyan at may lakas ka pa ng loob na dalhin dito sa shop ang ninakaw na gamit. Napakatapang mo talaga. Young mistress, kilala niyo po ba si Miss Jiang? Miss Jiang? Anong klaseng Miss Jiang ba siya? Sinasabi ko sa inyo, napakalaki ng shop na ito. Bakit kahit sino ay pinapapasok ninyo? Hindi ba kayo natatakot na baka may manakawan? Ayusin mo ang pananalita mo. VIP ako rito, kaya syempre ay may karapatan akong mamili rito. VIP? Ha 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 ha. Nakakatawa ka naman. Ano namang ebidensya ang meron ka? Young mistress, baka po nagkakamali lang kayo? May hawak po na black card si Miss Jiang. Ang mga may black card sa shop na ito ay ang nanay ko lang. Dalawa lang ang hawak niya, isang main card at isang secondary card. Nasa akin ang tunay na secondary card ngayon, kaya siguradong peke ang hawak niya. Pwede kong patunayan na totoo ang black card na hawak ni Young Mistress. Kung ganoon ang hawak ng babaeng ito, ay siguradong peke. Dahil nagdududa kayo, kunin ninyo ang black card na ito at malalaman ninyo ang totoo. Titingnan ko kung totoo ka nga. Ano na? Ang card na ito ay totoo po. Imposible. Paanong naging imposible? Totoong secondary card ang hawak mo, pero ang hawak ko ang tunay na main card. Ang main card ay para sa nanay ko lang at sa kanyang malalapit na kamag-anak lamang. Sino ka ba talaga? Hindi, sigurado akong ninakaw mo lang iyan. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Kunin niyo sa kanya ang main card na iyan.
Inaakala mo bang ang pagbabayad mo sa mga taong ito para lang magkaroon ng hitsura ay magpapatunay na hindi ka peke? Sabihin mo sa akin, magkano ang ginastos mo? Inubos mo ba ang ilang taon mong sweldo para dito? Young mistress. Para sa akin, nagpapanggap lang siyang mayaman para lang takutin kami. Nagdala agad siya ng napakaraming bodyguard dito. Akala ko tuloy gagawa siya ng masama. Oo nga. Sino ang nakakaalam kung saan nanggaling ang pambayad niya sa mga iyan? Mula ulo hanggang paa, wala man lang siyang suot na mamahaling gamit. Nasaan doon ang aura ng isang mayamang dalaga? Para sa akin, isa siyang magnanakaw. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Wala kang bait. Nilalait mo ang aming young mistress. Dapat ka lang parusahan. Anong klaseng young mistress siya? Kahit kailan ay hindi niya matatalo itong nasa harap namin, ang ating Dihaw Group young mistress? Ang Dihaw Group young mistress ay iisa lamang at siya ang kasama ko. At tungkol naman sa babaeng tinutukoy mo, ni hindi ko siya kilala. Ikaw? Isa ka lang na tagasunod na mapang-api, bakit mo kinukwestiyon ang pagkatao ko? Tila gusto mong maparusahan. Tama iyan, young mistress. Sa isang pitik lang, kaya niya kayong lahat na tapusin. Ngayong araw ay nakatapat kayo ng malakas. Mamaya, isang tawag lang ng ating young mistress ay dadalhin kayong lahat para parusahan. Hangal ka, sabihin mo nga sa akin, ilang matatandang lalaki ang sinamahan mo para lang kitain ang perang pambayad mo at para magmukhang kagalang-galang ang sarili mo? Walang hiya ka. Sinaktan mo talaga si young mistress. Hindi lang siya ang sasaktan ko. Pati ikaw din. Talagang wala ka ng galang. Panoorin mo, lalaban ako. Wala kang karapatang magsalita rito. Hamak na babae. Gusto mo bang itawag kita sa 911 para madampot ka? Ngayon, sino pa ang gustong magtanggol sa kanya? Bobo ka talaga. Naglakas loob kang saktan ako, pagbabayarin kita. Mga hibang na kayo. Ako ang anak ng prinsesang si Dihaw. Kapag may ginawa kayo sa akin, lagot kayong lahat. Naglakas loob kang lokohin ako? Madalas mo ring niloloko ang ibang tao? Bakit ngayon, nang ginawa ko sa iyo, ay hindi mo na matanggap? Matapos mo akong sugatan ng malubha? Ano kaya kung gasgasan ko ang kaliwang mukha mo? O baka mas magandang sirain ang kanang mukha mo? Subukan mo lang. Isusumbong talaga kita sa ninang ko at ipapaparusa kita sa kanya. Sige, tawagin mo siya. At titingnan natin kung sino ang unang magbabayad. Jiang Ro, lintik ka, maghintay ka lang. Young mistress, magsisimula na po ang piging para sa inyong pagbabalik. Naintindihan ko. Ang mga taong ito ay sip-sip, hindi sila nararapat manatili sa industriya, sibakin sila sa trabaho at i-blacklist sa buong industriya. Opo. Huwag po, young mistress. Marami po akong pamilyang binubuhay. Young mistress, alam ko na po ang pagkakamali ko. Young mistress, parang awa niyo na po, patawarin niyo ako. Ninang. Siya uruan, anong nangyari? Anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ako ng isang baliw. Hindi ko na maipakita ang mukha ko sa iba sa lagay na ito. Ano? Ito ay kalabisan na. May nangahas na saktan ang kaisa-isang inaanak ni Jiang Ziwei. Huwag kang mag-alala, kakampihan ka ni Ninang at hinding-hindi ko siya palalagpasin. Pumunta ka muna sa dressing room para takpan ang mga pasa. Kailangan mong humarap sa mga panauhin mamaya. Bakit pati inaanak ko ay nasaktan? Hello? Master, may mga minadaling dokumento po na nangangailangan ng inyong personal na asikaso. Naintindihan ko. Pabalik na ako.
Ito na ba ang anak ni eldest princess? Mukha siyang isang diyosa. Nabalitaan ko na ang piging na ito ay espesyal na inihanda ni eldest princess para sa kanya. Ipinanganak talaga siyang may gintong kutsara sa bibig, hindi tayo makakapanalo sa kanya. Iba talaga kapag tunay na tagapagmana, ang aura niya ay nakakaangat sa lahat. Napakaganda niya talaga. Ako ang bida ngayong gabi. Walang sinumang pwedeng umagaw sa atensyong ito. Wife, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo sana akong kalimutan. Narito na si young mistress. Paano ito nangyari? Shasi. Ang baliw na iyon. Ikaw na hangal na babae. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa niyo rito? May sarili akong sadya rito. Sino ka para makipagkumpetensya sa akin? Ako ang bida sa piging na ito. Nandito ako para ipakilala bilang pamilya. Mas mataas ang antas ko kaysa sa iyo. Nandito ako para tapusin ang ugnayan namin. Hanggat narito ako, hindi ko hahayaang may lumapit kay pamilyang Jiang. Napakalakas ng loob mo. Piging ito na inihanda ng Diyosa ng Dihaw. May imbitasyon ka ba para maglakas loob na pumasok ng palihim? Gusto mo pang manggulo rito? Ang lahat ng nandito ay pag-aari ng pamilya ko. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. Sa inyo? Ha 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 ha. Huwag mong sabihing anak ka rin ng nanay ko. Hindi. Bakit? Ikaw ba? Siyempre naman. Kung hindi ako ang mamahalin ng nanay ko, ang isang tulad mo pa ba na walang silbi? Sa tingin ko pumasok ka lang dito para lang manloko. Baka naman gusto lang pumasok para humanap ng mayaman at makapag-asawa ng milyonaryo. Paano nakapasok ang ganitong klaseng tao sa piging na inihanda ng prinsesa? Maganda nga siya sa paningin ko, pero hindi ko aakalain na isa pala siyang masamang babae. Sakit sa mata ng mga ganitong tao sa piging. Paalisin na lang siya. Narinig mo ba? Hindi ka kailangan dito. Umalis ka na ngayon din. Huwag mo akong galitin ng husto. Kung hindi ka aalis mag-isa, magpapatawag ako ng tao para kaladkarin ka palabas. Sige nga, subukan mo. Napakababa mong tao. Nagagawa mo pa akong hamunin? Kayo, paalisin niyo ang babaeng ito. Huminto kayo. Sino ang nangangahas na saktan ng young mistress ko? Sinasabi mo ba na ang hangal na iyan ay si ikalawang binibini? Ano pa nga ba? Young mistress. Pasensya na po. At nahuli ako. Patawad po kung nagulat kayo. Hindi ka naman masyadong huli. Siya ba talaga si young mistress? Kung ganoon, dahil sinaktan natin siya ng ganoon noon, hindi ba tayo tapos na? Huwag kang mag-alala. Ang ganitong uri ng tao ay hinding-hindi magiging anak ng nanay-nanayan ko. Sabi ko na nga ba, bilang pinagkakatiwalaan ni Mama, espesyal na katulong na Sheng, bakit ka kakampi sa isang estranghero? Magkasabwat lang pala kayong dalawa. Matuto kang gumarang. Masyado ka namang defensive. Ano ba ang sinabi ko kanina? Kung wala kayong relasyon, bakit ka nagagalit ng ganyan? Maaari mo akong hamakin, pero hindi mo pwedeng insultuhin si young mistress. Walang namamagitan sa amin. Espesyal na katulong na Sheng. Ginagalang kita bilang tauhan ni Mama. Kaya binibigyan kita ng kaunting konsiderasyon, pero huwag kang masyadong abusado. Ang piging na ito ay espesyal na inihanda ni Mama para sa akin. Papasok na ako sa Dihaw bilang bagong CEO. Pag-isipan mong mabuti ang magiging kapalit nito. Ikaw, Kikilalanin sa eldest princess, kakapit sa Dihaw, at magiging bagong CEO. Napakaganda naman ng pangarap mo. Pero nakakalungkot na malapit ka ng magising. Anong ibig mong sabihin? 10, 9, 8. Hindi ako naniniwala na may kakayahan kang ang gawin iyan. 3, 2, 1. Paumanhin po, Binibining Wen. Ang posisyon ninyo ay nakansela na. Ano? Humihingi po ako ng paumanhin, Binibining Wen. Ang inyong posisyon ay kinansela na. Paano itong nangyari? Hala, ano ang nangyayari? Bakit ito kinansela? Xiaoruan, huwag kang matakot. Siguradong pakanalang ito ng lalaking iyon at ang peking tawag na inihanda nila. Kahit nga ang litrato nyo ng prinsesa ay nakuha niya, isang simpleng numero ng telepono lang. Hindi magiging mahirap makuha iyan. Tama ang sinabi mo. Ang pagpasok sa Dihaw ay para sa ninang ko, isang salita lang niya ay ayos na. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang empleyado lang na padalhan ako ng abiso? Bruha ka, muntik mo na akong maloko. Sino ang mag-aakala na bukod sa pagnanakaw, pati pang loloko ay gagawin mo? Nakuha mo pang kumalaban? Sa mas nakakataas sa iyo. Tingin ko ay wala ka talagang kinatatakutan. Walang hiya ka, hintayin mong mabulok ka sa kulungan. Siyempre hindi ako natatakot makulong. Pero kung kayo ang matatakot mamaya,
Iyan ang hindi ko alam. Ito ang ginawa mo, Wenruan at Zaopeng, sa nakalipas na mga taon. Gamit ang pangalan ng aking ina, lahat ng ebidensya ng inyong pangloloko. Ano? Saan mo nakuha ang mga gamit na ito? Napakarami niyo nang naloko. At ngayon ay gusto niyo pang pumasok sa pamilya ng pamilyang Jiang. Mangarap kayo. Napakarami niyo nang naloko. At ngayon gusto niyo pang tumigil at pumasok sa pamilya ng pamilyang Jiang. Nananaginip ka. Lokong hangal. Hindi, young mistress. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong iyan at bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Hindi ko kailangan ng pera. Anong gusto mo? Gusto ko na maharap kayo sa batas para sa lahat ng kasamaang ginawa niyo at magbayad kayo. Walang hiya ka. Bakit ka natatakot sa kanya? Sa tingin mo ba ay basta na lang akong aamin dahil lang sa mga basurang papel na iyan? Sa tingin ko ay ikaw ang nananaginip. Dahil sa mga ebidensyang ito, kayong dalawa ay siguradong makukulong. Hahaha, ngayon ay wala ng testigo. Paano mo mapapatunayan na may sala ako? Isa pa, anak ako ng prinsesa ng Dihaw. Walang pwedeng kumalaban sa akin sa sarili kong teritoryo. Mga tao, dakpin siya. Young mistress, Huwag kang mag-alala. Ipaparamdam ko sa kanya na hindi sa kanya ang lugar na ito. Hindi sa kasalukuyan at lalong hindi sa hinaharap. Lokong hangal. Noong araw na iyon sa tapat ng ospital, dapat pala itinapos na kita. Ngayong nahuli na kita, talagang pasasabugin ko ang mukha mo. Subukan mo lang. Wenruan, napakasilaw mo sa pera. Ngayon ang araw ng paghuhukom mo. Manahimik ka. Tingnan natin kung makapagsalita ka pa. Kapag nasaktan na kita. Bruha ka. Kung matapang ka, dito ka lang maghintay kapag dumating na ang mama ko. Kayong dalawang malanding tao, tapos na ang maliligayang araw nyo. Sige, maghihintay ako rito. Gusto kong makita kung ako ba ang parurusahan niya o ikaw ang mawawala. Umalis ka na sa harap ko. Sabi ko bang makaalis ka na? Anong gagawin mo? Anong gagawin? Ang sakit na pinaramdam mo sa akin, ibabalik ko lang lahat sa iyo. Hulihin niyo siya. Pakawalan niyo ang asawa ko. Lumuhod ka! Hinyaan kitang makawala ng matagal. Ngayong araw na ito ay ipaparanas ko ang katarungan sa iyo. Tuturuan kita ng leksyon. May balak ka talagang galawin ako? Sisiguraduhin ni Mama na pagbabayarin ka ng husto. Masyado kang umaasa sa kapangyarihan niyo, di ba? Baliw ka talaga. Saktan mo ako ngayon dahil 1,000 beses ko itong ibabalik sa iyo mamaya. Naghahanda ka pa talagang bumawi, ha? Ikaw, Hindi kita hahayaang gumawa ng masama. Hindi kita hahayaang mang-api ng mahina. Wala ka ng karapatang maghari-harian. wala ka talagang isip. Sana ay mawala ka na. At nagagawa mo pang magyabang ng ganyan? Narito na po ang mahal na prinsesa. Narito na ang mahal na prinsesa. Ninang! Tulungan niyo po ako. Halos matapos na ang buhay ko sa bugbog. Xiaoruan, bakit ka naging ganyan? Sino ang walang hiyang at sobrang tapang na nangahas na saktan ka ng ganito? Isang hangal lang naman. Noong sinubukan kong sunduin ang kapatid ko, ay hinarang niya ako. Nagpapaawa siya para makuha ang loob niyo, para maging anak-anakan ninyo. Ano? Mabuti na lang at napigilan ko siya. Pero dahil gusto niyang gumanti sa akin, hindi lang niya ako sinundan sa shop para saktan, kundi mas lalo pa siyang sumusobra ngayon at pati dito sa piging niyo ay nanggugulo siya. Halos hindi na kami makahinga ng boyfriend ko sa mga ginagawa niya. Ninang, kailangan niyo po akong ipagtanggol. Una, ay ang tunay kong anak? At ngayon, pati ang anak-anakan ko ay nadadamay sa ganitong kamalasan. Ito ay isang kalapastanganan. Sino ba ang gumawa nito? Papaluhurin ko siya at kailangang humingi siya ng tawad sa inyo. Ninang, siya po iyon. Bakit parang pamilyar sa akin ang likod na iyon? Roro,
Bakit parang pamilyar ang likod niya? Ninang, huwag po kayong lalapit doon. Ang babaeng iyan ay may kasamang malaking grupo at sinakop nila ang lugar na ito. Nakipagtalo lang po ako sa kanya, pero sinaktan na niya ako ng ganito. Tiyak na masasaktan lang po kayo kapag pumunta kayo roon. May nangahas na manakit ng kapwa sa aking salusalo, talagang wala na silang respeto sa batas. Hindi lang po iyan. Nakikipagsabuatan din siya sa inyong special assistant. Nagkaisa ang dalawa para apihin kami ni Xiaoruan. Ano? Totoo po, Ninang. Espesyal na katulong na Sheng. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan niya sa hangal na babaeng iyon, pero naging bulag na siya sa katotohanan. Tinulungan pa niya ang babaeng iyon na saktan ako. Ito, paano nangyaring mangyayari iyon? Kilala ko ang pagkatao ni Sheng Qian, hindi siya gagawa ng kahit anong laban sa atin para lang sa pansariling interes. Paanong hindi posible? Ginalit pa niya ako at sinabing palalayasin ako. Sheng Qian, pumarito ka at ipaliwanag ang nangyayari. Madam, ang pangyayaring ito ay paninirang puri lang ni Wen Ruan. Huwag po kayong maniniwala sa isang panig lang niya. Sinisiraan? Kailan kita siniraan? Isang hamak na assistant ka lang para seryosohin ko. Tama, sino ka ba sa akala mo? Ang ating Xiaoruan ay ang pinakamamahal na ampon ng prinsesa. Si Xiaoruan at ang kanyang nobyo, bakit nawalan na sila ng modo ng ganyan? Ninang, nakita ko po ang lahat. Nagkakatinginan sila ng mali siya ng hangal na iyon. Sino ang maniniwalang walang namamagitan sa kanila? Tumahimik ka. Alam mo ba? Kung sino talaga ang tinatawag mong isang hamak na hangal? Sino pa ba siya? Wala siyang iba kundi isang ambisyosang babaeng gustong umangat sa buhay, magnanakaw at walang hiya. Tumahimik ka, sabi. Siya ang tunay na anak ng ating madam, ang senyorita ng pamilyang Jiang na si Jiang Ru. Walang hiya ka. Sinaktan mo ako? Ako, Ninang, nakita mo naman po ang lahat. Hindi lang po niya pinagtatanggol ang hangal na iyon, sinaktan pa po niya ako. Kailangan niyo po akong tulungan at parusahan ng matindi ang mapanlinlang na katulong na ito. Sheng Qian, kailan ka pa naging ganyang taong walang pakialam sa katotohanan at basta na lamang nananakit ng kapwa? boss, hindi po totoo iyan. Sadyang sobra na ang ginagawa ni Wen Ruan. Ako ang sobra. Kahit gaano pa ako kasobra, hindi ako papantay sa kahangalan ng babaeng iyan. Noong araw na iyon, sinunod ko ang utos ni Ninang. Pumunta ako sa ospital para sunduin ang kapatid ko, pero humarang ang hangal na iyan at nag-eskandalo, sinadya pa niyang saktan ang aso ko. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Sinubukan ko siyang kausapin ng maayos noon. Nang malaman niyang anak ako ni Ninang, ginamit pa niya ang mga nakaw na gamit bilang patunay para lokohin ako. Kinagat pa niya ako. Bakit ganito kalala ang kagat sa iyo? Ninang, dapat mo pong ipaghiganti si Xiaoruan. Bruha, anong tinatawa-tawa mo dyan? Bakit hindi ba nakakatawa? Ang husay mong magbaliktad ng kwento, halos mapaniwala mo pati ang mga wala na. Pero wala ring saysay ang lahat. Dahil sa harap ng nanay ko, lahat ng sinasabi mo ay magmumukhang joke lang. Hindi ba, Ma? Mama! Anak ka ng ninang ko, paanong nangyari iyon? Mahal kong anak, magkakilala kayong dalawa? Opo, hindi lang basta magkakilala. Nagkaengkwentro na kami dati. Sister Roro, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon. Kasalanan ito ng ate mo. Dahil malawak ang iyong pangunawa, huwag mo na sana akong pagbuhatan ng loob, okay ba? Ngayon alam mo nang mali ka. Noong pinapahiya mo ako kanina, hindi ko nakitang ganito kaganda ang tono ng pananalita mo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ninang, hindi ko po alam na siya sinakababatang kapatid, kaya nagkaroon lang kami ng kaunting pagtatalo noon. Pasensya na, pero wala akong ate na mukhang pera gaya mo. Nakababatang kapatid, hindi ako mukhang pera. Sobra lang talaga ang galit ko noon, kaya ako naging masungit sa iyo. Masungit lang? Halatang nakapag-aral ka. Ang husay mong baluktutin ng kwento. Bakit hindi mo ikwento ng detalyado kung paano mo ako inapinoon at kung paano mo ako sinaktan ng malala? Ano? Ang nanakit sa iyo ay si Wen Ruan? Nakababatang kapatid, wala akong ginagawang ganyan. Paano mo ako nagagawang pagbintangan ng ganito? Sira na naman ang lahat ng mga dokumento at wala ring CCTV sa tabi ng daan noong araw na iyon. Basta't wala kang maipakitang ebidensya, ngayong araw, ilulusot ko ang tungkol sa pananakit na ito. Magkakaroon pa ako ng pagkakataong makapasok sa pamilyang Jiang. Pinagbibintangan kita? Oo naman, nakababatang kapatid. Sabi mo sinaktan kita. Dapat ay may ipakita kang ebidensya.
Paninirang puri lang iyan kung walang ebidensya. Kahit pa si eldest princess ang nanay mo, hindi kanya pwedeng konsintihin. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Sige, bibigyan kita ng ebidensya. Lokong hangal ka, doon sa labas ng ospital noong araw na iyon, dapat ay tinuluyan na kita. Ngayong nahulog ka sa mga kamay ko, hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagdurusa. Yung nasa mga kamay na kita, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng husto. Ninang, isang malaking pagkakamali lang po ito, maaari ko pong ipaliwanag. Pagkakamali? Dahil sa isang pagkakamali, dinala mo ang anak ko sa ICU at muntik na siyang mawala. Hindi po ganon iyon. Masyado pong komplikado ang nangyaring ito. Walang komplikado sa nangyaring ito. Dahil lang po sa kanya, kay Wen Ruan, na ginagamit ang impluensya nyo at ginagamit ang pangalan nyo para mangapi. Ninang, talagang wala po akong intensyong gawin iyon. Alam nyo naman pong mahirap ang kinalakhan kong pamilya. Nawala lang po ako sa wisyo, nasilaw sa kayamanan at katanyagan. Kaya po ako nakagawa ng malaking pagkakamali. Tita Jiang, mabuting tao naman talaga si Xiao Ruan. Kilala niyo naman po siya? Nagpakahirap siyang mag-aral. Hindi ba para lang naman iyon sa pangarap niyang maging matagumpay balang araw? Nakakatawa naman. Maaaring salain ng mataas na pinag-aralan ang mga mangmang, pero hindi nito masasalang ang mga masasamang tao. Gaano man siya katalino sa pag-aaral, hindi iyon basehan ng kanyang pagkatao. Nakababatang kapatid, hindi na mababalik ang mga nangyari at nagsisisi na po ako ngayon. Anumang kabayaran ang gusto mo ay gagawin ko. Pakiusap naman, maaari bang huwag na nating balikan ang nakaraan? Grabe ang tinamong pinsala noon, at hindi naman kayong dalawa ang muntik nang mawala. Ngayon, balak nyo na lang baliwalain ang lahat at kalimutan ang mga nangyari. Hindi ba't maayos ka naman na ngayon? Tsaka dahil nga mahina ang pangangatawan mo, mas dapat na manatili rito ang ate mo para tulungan kang pamahalaan ng kumpanya. Sa ganoong paraan, kakaroon ka ng mas maraming oras para magpalakas ng katawan, maging isang ganap na ang mayamang dalaga. Tama, para mas magkaroon din ng oras si Ninang. Tigil! Sasabihin ko sa inyo, ako si pamilyang Jiang Dihao Group at iisa lang ang aking tagapagmana o walang iba kundi ang anak kong si Jiang Ru. Walang sino man ang pwedeng kumuha sa kung anong para sa kanya. Ninang, nagkakamali po kayo. Wala po akong ganoong intensyon kailanman. Alam niyo naman po ang ugali ko. Lagi po akong masunurin sa inyo at sumusunod sa mga patakaran. Alam ko iyon, na mabait ka nga talagang bata. Pero ang hindi ko mapapatawad sa lahat, sa dami ng nagawa mo, ay ang saktan mo ang aking Ruru. Pero marami kang pagkakamali. Hindi mo sana ginalaw ang aking Ruru. Ninang, talagang wala po akong alam. Maaari niyo po ba akong paniwalaan kahit minsan lang? Pinuno ng pamilya. Matagal ko nang napatunayan ang pagkakakilanlan ni Young Mistress, ngunit ang Wen Ruan na ito ay ayaw talagang maniwala. Matigas ang kanyang ulo. Pinipilit niyang patunayan na huwad si Young Mistress. Binaluktot pa niya ang katotohanan at pinaratangang may relasyon kami ni Young Mistress. Si Sheng Qian ay ang pinagkakatiwalaan ko. Sa tabi ko na siya lumaki mula pa noong bata, para na siyang kapatid ni Ruru. Nagawa mo pa siyang hiyain ng ganyan. Ninang, makinig po kayo sa akin. Hindi po ganoon, Ninang. Kung alam ko lang na ang kapatid ko ay anak ninyo, paano ko siya magagawang saktan? Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Pagkakamali? Ang mga peklat at pasta sa buong katawan ko. Lahat ba iyon ay pagkakamali lang din? Alam mo na ako ay anak ni Mama, kaya hindi mo ako magawang saktan ng tuluyan. Pero paano kung hindi talaga ako si pamilyang Jiang Young Mistress? Nararapat lang ba nasaktan mo ako ng ganito? Ninang. Tumigil ka. Sinaktan mo ang anak ko ng ganito. Pagkatapos ay may mukha ka pang tumawag sa akin ng ninang? Hindi po. Hindi po ganoon iyon. Kunin mo ang kwintas na jade para sa seremonya ng pagkilala. Ninang, ano? Ano bang binabalak ninyong gawin? Ang dalawang pendante ng jade na ito ay iisang bahagi, simbolo ng pagpasok mo sa pamilya ng pamilyang Jiang sa hinaharap, at ang pagiging tapat na parang magkapatid sa anak ko. Pero kung titingnan ngayon, wala kang karapatang suotin ito. Ang pagiging anak-anakan mong ito, ayaw ko na. Ninang, bakit naman po naging ganito? Ang pagdiriwang na ito ay sadyang inihanda para sa akin. Kung itatatuwa niyo ako ngayon, hindi ba magmumukha tayong katatawanan sa harap ng lahat? Ang laking piging na ito para sa pag-ampon. Tapos biglang sasabihing hindi natuloy, mapapahiya ng husto ang pamilyang Jiang. Pero kung tatanggap kayo ng taong bulok ang moralidad sa pamilya nyo, sa susunod na mga araw sa pamilyang Jiang, siguradong magkakagulo lang sa loob ng bahay nyo. Pigini para sa pag-ampon? Para sa iyo?
Sinabi ko ba na piging ito para sa pag-ampon? Ang piging na ito, mula simula hanggang dulo, ay inihanda ko para ipagdiwang ang paggaling at paglabas ng ospital ni Ruru. Ito ang dahilan kung bakit ginanap ito. Ang sinasabi mong seremonya ng pag-ampon ay pampadagdag lang na kaganapan sa piging para sa kanyang pagbabalik. Hindi. Ang lahat ng ito ay dapat para sa akin. Alam kong galit kayo, Ninang, pero hindi ko naman sinasadyang magkamali. Ninang, alam ko na pong nagkamali ako, pakiusap po, patawarin niyo ako. Aking kapatid na si Ruru, talagang wala akong intensyong saktan ka. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at lumuhod ka kasama ko. Ninang, napakabuti po ng inyong puso. Napakabuti niyo po. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Ninang, sapat na po ba ito sa inyo? Sinaktan mo ang mahal kong anak? Tapos sa ilang pagluhod mo lang, ay iniisip mong makakapasok ka sa pintuan ng pamilyang Jiang? Nananaginip ka. Tapos na. Ang lahat ng pinagplanuhan ko ng maraming taon nawala na sa isang iglap. Ikaw at si Zhao Peng ay nagkasala ng pananakit sa kapwa at ayon sa batas ng bansang siya, ang sinumang makasakit ng malubha ay mapaparusahan ng higit sa 3 taon hanggang 10 taon na pagkabilanggo. Tita Jiang, bata pa po ako, ayokong makulong. Alang-alang sa pinagsamahan natin ng maraming taon, pakiusap po, maging maawain kayo sa akin, palayain niyo na ako. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka sana naging hambog at mapang-api sa mahihina, edi sana hindi nangyari ito ngayon. Tita Jiang, hindi mo alam ang pakiramdam ng biglang pagyaman mula sa hirap. Nawala lang talaga ako sa sarili ko. Nasilaw lang ako sa pera at interes, kaya ko nagawa ang malaking pagkakamaling ito. Mama, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Nag-imbestiga na ako. Si Wen Ruan ay hindi talaga isang mahirap na estudyante. Sa mga nakaraang taon ay palagi niyang ginagamit ang pagpapanggap na mahirap na estudyante para makakuha ng tulong pinansyal mula sa inyo. Ito ay panloloko, isang malaking kasalanan. Dapat siyang makulong ng 15 taon. Hindi totoo yan, hindi ko yon ginawa. Si Zhao Peng ang nag-utos ng lahat ng ito. Tinakot at pinilit niya lang ako. Walang hiyang babae ka. Ikaw naman ang may gustong yumaman ng mabilis, kaya gumamit ka ng kung ano-anong masasamang paraan. Bubugbugin kita, wala kang hiyang babae ka. Ilayo na sila rito. Opo. Mga panauhin, pasensya na po sa nangyaring kaguluhan ngayon, ngunit ito ay maliit na bagay lamang. Mayroon akong isang napakahalagang bagay na dapat i-anunsyo sa inyong lahat. Ililipat ko ang lahat ng shares ng Dihao Group sa aking anak na si Jiang Ru. Simula ngayon, siya na ang magiging tagapagmana ng Dihao Group. Ruru, pangako ni Mama, na simula ngayon, wala nang sinumang makakasakit sa iyo.